Kasi talagang mahirap. Tipong pag sinusok mo yung kamay mo sa bulsa mo, abot mo yung ano, yung talampakan. Sa ER80 na stock, ilan talaga lang yung ano, yung top speed niya? Sa 14 tsaka 1448 na set sprocket. Sa AC naman ay 1436. Parang yun ang Sigano, pre. Gabayan mo na lang kami na Timea Racing. Kung nasaan mga nagturo ng mga nalalaman ko ngayon, laging nasa ilalim nyo lang ako. Yung mga baguhan, alamin nyo lang kung sino yung tamang magtuturo sa inyo. Kasi maraming bogus dyan tulad namin. Pero laruin nyo lang para masaya. Alright, what's up mga bossy? Kasama ko ngayon si Boss Art. Bam! Balita mga bossy. Ang lakad natin ngayon ay sa Caviteski. Kada Boss Rick Ameng Ruiz. Alright. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan mga bossy, pasubscribe naman. Tapos palike na rin ang page natin sa Facebook. Okay. Medyo tinanghali kami, buti tinulungan ako ni Boss Art. Naka-digital na AR-80 mga bossy, ayan o. Medyo ingat tayo sa pagpiga. Konting pagalit lang na makina, pero hindi hindi mo pumipiga. Gago! Kamusta mga araw nyo mga bossy? Anong pinagkakaabalahan natin? Hindi ako masyado makapagsalita kasi iniisip ko yung traffic. Tinanghali kami ng gising ni Boss Art. Pare-pares kami puyat kagabi. Kumbaga, kung hindi kami makakaalis ngayon, next week na naman. Kaya pinilit namin ngayon na makaalis. Ayan. Ito ang pinaka-karumal-dumal na traffic. Haharapin namin. Right. Ano oras kaya kami makakarating sa Cavite pag ganito? Takbong 30. Alright. Nga pala mga bossky, lalapag ko sa screen yung mga isa-shoutout natin mga bossky. Alright. Thank you na marami sa inyo. Mag-special mention ako ng ilang natandaan ko. Napakarami kong gusto pang i-shoutout. Ang dami ko pang mga ipapasok na i-shoutout. Kaso medyo mapurol yung utak ng bossky nyo eh. Hindi ko matandaan lahat. Shoutout kay Boss Roman Rapido. Yun lang yung naalala ko. Shoutout sa buong Tutti family, KR150 Nation, KR150 Pilipinas. Alright. Diba? Yan si Boss Art. Kaliwa. Alright. Sarap sa tenga. Two-stroke is life. Mga bossy, hindi ako mananawang magpasalamat sa inyo. Alright, 3 months pa lang tayo naggagawa ng content. Somehow malapit na tayo mag 700. Kaya sobra ko na-appreciate lahat ng katuti, lahat na nanonood, diba? Lahat ng tropa, appreciated ko yan. Subscribe pa lang, masaya na ako. Yung manood pa kayo. Alright. Thank you na marami mga bossky. Ayan, update ko kayo mga bossky sa sponsors natin, Burnt Manila tsaka Taikid Moto. Alright, support natin yan, Boss Henry. Saka syempre yung ibang seller din. Yung mga seller sa KR, ano yan, tulungan yan. Dito, saan ka ba talaga pupunta sir?
dyan ka talaga, sir. Sige, dyan ka na. Pahinga, ski! Silip din ako ng spark na. Hindi damagan. Ano kaya? Alright mga boski, grabe, ganito katindi pala si Boss Rick Aming Ruiz sa ano, Cavite. May parang mga ano siya, may mga assassins, parang ganun yung dating eh. Kala mo hindi kita papatulan ha? May sundo kami oh, RXZ men, RXZ. Alright, ito yung ending. Nag-i-snipe kami. Ni-snipe namin si Boss Rick, mga boski. Sabi nga ni paring Art, ni Boss Art, magkakamukha yung mga bahay dito. Hindi namin malaman kung saan yung kay Boss Rick. Si Boss Obi na yan, no? Napakasariwa ng RX City. Alright, may papadarin ako kotse. Ayan. Alright mga boss, dito na kami ngayon kala Boss Rick. Ayan o. Si Boss Art kasama ko yung kanina. Yan yung kasama natin sa biyahe. Boss Rick, what's up? Pang! Sambagsak mo na dyan. Pang! Alright. Kain na tayo, kain na. Alright. Kakadating lang namin. Pinakain kaagad kami. Si Boss Obi, no? Joy natin. Joy para sa mundo. Yan. Pang! Yan yung naka-RXZ kanina, mga boss. Kinukwento nga niya sa akin kanina eh. Boss, magkano bili mo sa RXZ? PM na lang. PM price. Sinabi ko, tapos binenta ko. Ganun, ganyan lang pala. Tama. Kaya PM na lang, no? Uhulihin sana natin mga boss, kaso matalas si Boss Ovin eh. Alright. Napaka-natural na ito ni Boss Rick. Kain tayo. Si Boss Rick, siyempre ayoko naman i-compare, pero para sa isip ko, para siyang Ty Manuel ng Cavite. Mas malupit yun. Siyempre, hindi lang. Version tayo. Kumbaga, tingnan nyo yung nire-restore nyo. Oh. Victor. Hunter ka daw. Kasi rectangle yung ulo. PM Kips. Honda PM Kips. sa akin yan. PMX. PMX yung headlight. Honda sa Kakabili lang ni Boss Rick. Boss, nasa magkano mga score mo dyan? Estimate lang. 50 plus. 50 plus. So, ayan, nasa mga 50 plus. Akalain nyo, tapos i-restore pa. Tapos babaratin nyo pag bibili. Huwag naman sa... Ayan, naligo na si Boss Rick eh. Hinintay namin, pagkakain namin, naligo naman siya. Kasi kakagising niya lang halos nung dumating kami. Alright. Boss, AR80, sabi mo, no? Una. Ano taon yung boss? 2009, pinakilala ng kapatid ko. Akin na AR80. AR80? Ano to? LC? AC? LC. Kauna-unahan talaga namin LC. Magkano pa kuha nyo? That time, 13,000. Oh? Oo. Pero sobrang daming kulang nun. Chinese yung persona. Second owner ka? Parang ganun. Second owner. Pero ano boss, tag dito, paano yung mga piyesa na papalit? Anong 2009? 2009, hindi ko pa alam ang AR80 nun. Sabi ko, sobrang pangit eh. Pangit yun yung binili ng kapatid ko. Pwede naman mag-XRM, wave. Oo. Pero yung time na na-drive ko siya, doon ko na first time ko mag-drive ng 6-speed. Talagang sobra. Katog yung tuhod ko nung first time ko mag-drive nun. Yun, start nun hanggang ngayon. Talagang solid AR80. Ibig sabihin boss, si utol mo,
Siya talaga. May idea na malakas talaga yung AR. Siya kasi talagang kilala niya si AR-80 dati pa. Wala pa two-stroke family. Wala pa two-stroke family, hindi pa kilala yung AR-80 group, Leo group, pero laganap ng AR-80 nun. Sino katulong mo sa piyesa pag may bibiling ka, pag may kailangan? Noong time na yon, gala talaga ako. Umabot ako ng Quezon City, Caloocan, Laguna. Tapos nung yun, nakilala nung bunso naming kapatid yung AR-80 group. Yan, sa Team Santa Rosa, shoutout sa mga nauna, mga idol. Lalo na si Joey. Yan talaga nagturo sa akin si Joey. Tapos Team Alfonso, sila Kuya Onel, Five Brothers. Yan, sila yung mga nagturo sa akin na anong dapat gawin sa AR-80. Tapos syempre, tanong-tanong na rin sa ibang tropa. Tapos syempre si Paring Ninyo. Yan. Si Boss Ron. Ito yan, si Boss Ron. Yan yung nagturo una sa akin kung paano gawin yung makina. Ang unang AR-80 group pala? Team Santa Rosa. Una yan. Sila yan. Tumatambay yan ng Sabado ng gabi, 10 PM up to minsan umaga na eh. Tapos diretso rides yan. Sila Toots, sila Kedwin Patapat, Joey Gomez. Anong taon to, boss? Nung naka-join kami dyan, nung kapatid ko, siguro mga 2011. 2010, mga ganyan. Pero ano na sila? Tatagal na sila magkakilala. Mga taon na rin. Alright. Shoutout sa lahat ng mga naka-AR-80. So, boss, ikaw yung parang hunter dito sa Cavite, no? Ng mga two-stroke. Paano yun, boss? Paano mo na, may mga tropa ka na sinasabi sa'yo? Minsan, medyo may mga tropa na magbabato na may ganong unit doon. Siyempre, silipin natin. Tapos kasama tayo na ibang tropa. Yung mas may alam. So, siyempre, kada punta natin na nasanay na rin tayo kung paano tingnan yung unit. Anong mga dapat tingnan. Makina. Mga panlabas kasi minor na lang yan noon. Kasi sobrang mura ng parts. Ngayon, sobra namang mahal. Mura yung parts, boss. Ibig sabihin, tag dito. Mura ang parts. Sino yung mga nagbebenta dati? Dati, yung magkapatid na Lastrella. Yan ang shoutout sa magkapatid na yung tropang solid. Si Arn Lastrella. Yan. Benta nila that time ng black is 2,000. Genuine na yun na brand new stock bore. Mga around 2013 yata. 13 to 14, mga ganon. Ang connecting rod siguro, nakabili kami dati, mga 800, 1.5 gano'n. Mahal na yun, sobrang mahal na ng time na yun. Alright. Tapos, nagbebenta pa rin sila ngayon, boss? Sa ngayon, hindi na. Pero may AR-80 pa din sila. Yung isa nandito sa akin. Tinatago. Patago na. Kasi may mga times na, alam ko pag ganyan, i-spot ka na unit, hindi all the time sariwa. Merong hindi mo nalaman, ganito pala yung sira. Most of the time talaga na nakukuha namin na AR-80 sa siguro mga 2016. Medyo junk na. Yan, isa sa nagam sa akin yan si Joey kung paano ispatan yung unit. Nakakarating kami ng Valenzuela. One time nga, yun, naalala ko, one time na pumick up kami ng AR-80 sa Valenzuela. No papers. Biniyahe namin ng Cavite. Nahuli kami ng enforcer sa may Caloocan. Dinailan namin sira yung motor, tinatulak lang namin. Hindi namin alam, marunong pala yung enforcer hinawakan yung makina. Ay, ba't mainit? Tawa na lang kami dalawa, tapos si Joey pawisan. Hindi mo naman ibibigay yun eh. Siguro para sa amin yung unit, nadala namin ng Cavite. Pagdating dito, putol yung ring, pero sobrang tahimik ng engine. Matagal na rin yun. 2018, 16 din siguro. Time na yun, kulay itim yung AR. Kaso napunta rin lang sa Katay. Yun, more on Katay kasi kami ng time na yun. Ngayon, more on engine restoration na. Oo, sa tropa. Para kapag in-out mo, boss, gagamitin na lang, no? Oo, mas maganda kasi yung gagamitin na lang. Marami kasing lumalabas na hindi naman sa syempre, sa mahal din ng piyesa.
kailangan mo rin na bago ilabas may setup na yung unit. Maganda. Meron kasing may nakakabili na minsan nagchat-chat sa amin na duktong yung connecting rod, misdeclare, sabi stock bore, pagdating sa amin 49mm na siya, tapos overport pa minsan, tapos resleeve. Yun ang mismo minsan na sakit ng Yung kaya, LC ba boss, chrome bore to? sa pagkakalam namin steel bore. Steel bore. Steel bore. 47mm. Stock yun. Stock. Yung rod niya, ilang sukat? Sa sukat ng rod, hindi ko na masyadong tanda yung size ng pero ang genuine na tatak niya is 1170. 1170. Sa mga mga veterans ng AR-80, alam nila yung sa lahat ng sukat. Ako medyo hindi na kasi ako nakapag-focus dun. Alright. Sa KR ka ngayon na yun. Ngayon, KR tayo. AR-80 pa din. AR-80 pa rin. Boss, nabanggit mo kanina yung sa PAI. Nababasa-basa ko rin kasi yan eh. Ano ba yan? Yung mga yan ang mga solid ng time na yon. Nag-umpisa niyan si Paing Gilbert Asis. Ang AR-80 niya dati ay si Lunar Moon, isa sa pinaka mabilis ng time na yon. Mga legend. May ilan ng top speed yung boss? Sabi nila lang daw Baka 110 din to mga ganun daw pero hindi totoo yun. Alam na kaya itatabik. Alam mo yung tatabik. Yung time na yun, palusong ng Amadeo. Kung top speed ko. Sa top speed mo, alam mo kung nasaan ka. Pwede na si tatabik. Pag ito pa ng PAI, parang si Lunar Moon, may-ari kay Lunar Moon. Siya yung bumigkas doon. Tapos yung mga naging magkakadikit na tropa, yung mga bumibigkas na sila, yung parang pinakano na nila. Pag tinawag ka na PAI, parang magkakadikit na kayo. Joey Gomez, Ching Beltran, Conrado Cabral, Quint Monteliano, mga tropa na magkakasama nun sa AR-80. Ngayon medyo naglaylo kasi yung iba ilan na lang, si Conrad na lang din ang isa sa may AR ngayon, tsaka si Joey. Ano yung boss? Lumipat sila ng ibang motor? O yung iba napilitang kasi siyempre may mga pamilya na kailangan mag-iba ng motor, pero yung iba naman nasa kanila pa nakatago. Ikaw boss, bakit focus ka pa rin talaga dito sa AR-80 sa 2-stroke? Sa AR-80 kasi iba kasi yung yung handling kasi yung nagustuhan ko dito bukod sa 80cc lang siya, alam naman ng iba kung ano talaga yung speed ni AR-80. Sabi nga, pag nag 100 daw ang top speed mo, hindi kondisyon yung makina. Yun. Si Billy Ramos, yan, isa sa mga legend na ngayon. Na yun, sinabayan ng KR, yung tinago yung speed, ayaw pakita. Yan. Malakas yan. Mga malalakas. Yan, Team Bulacan, Team Pagong, saka Chupatuti ng Marikina, Rizal, Sir Jayden, yan. Mga power, mga AR na mga yan. Malaki pala talaga to yung AR-80 boss. Sobrang lawak. From Luzon to Mindanao. Maraming. Lalo na ngayon, naglalabasan yung AR-80 sa Mindanao. Mga Team Jensan. Meron nang nalabas yan. May mga naging customer din tayo ng time na yun. Sa AR-80 na stock, ilan talaga lang yung top speed niya? Sa 1448 na set sprocket, sabi nila 120. 1448 sa LC yun. Tapos sa AC naman ay 1436, parang yun ang pinaka-common na AC. Ganun din, parang 120 stock yun. Yung sinasabi nila, pagka 100 lang yung top speed mo, unconditioned yung engine mo. Maganda talaga. 6-speed kasi boss no? Pag dito boss, sa modification, ano yung parang pinakamaganda mo may sasuggest? Paano
Sa modification Sa makina. touring Set. Mas maganda pa rin talaga is stock. Pero yung iba, kung talagang gusto na lang medyo may power, CDI, focus sila sa kuryente, tapos sa gas, carb. Yan. Yung iba, ano lang reject lang sa stock carb. Pero karamihan ngayon, kasi nga sobrang hirap na rin kumuha ng stock carb na good. 24mm or 28. Yan, mga round slide to boss, di ba? Round slide. Mas maganda raw yung flat slide. Lang mahirap daw tuning. Subukan mo na boss. Hindi pa, talagang stock lang talaga tayo hanggang 24mm yan ang natry ko. Ikaw ba, boss, personal record mo? Ano lang siguro, sa AR, 155 yata yung sa akin sa AR ko. 155. Hindi ko na kay Billy Ramos na kasi. Siya na magsasabi ko. Pero stock bore yun? Stock bore. Never ko yun yung CDI tapos kalikot sa carb? Oo. Pero yung isang nakuha kay Sir Ivan, napakabait na tao niya. Nakuha ko sa kanya, pinuntang ko pa sa kanya yung AR niya, Pampanga. Naka CDI ng ng Sepia, Suzuki Sepia. Sa mga nagtatanong sa akin yan, isa sa sinasabi ko, kung gusto nila ng no limit, Suzuki Sepia. Medyo mahal nga lang, 1.5 ang benta. Pwede na. Tapos si Boss Ivan Santos, ito yung taga Pampanga na maraming napakadaming pyesa na tawag dito. Ang tawag nila doon, talagang nakakalat lang. Sa kulungan ng baboy, nandun yung mga ibang pyesa, talagang dadampot ka na lang. Alam naman ng mga ibang Team AR80 na yung ibang pyesa niya is sold out na. Yung iba nakakabit na sa mga ibang motor. Alam niya ng mga Team Rizal, Bulacan, Team Cavite, Team Bicol. Ito boss pala, malipat naman tayo sa akin. Kagaya nito boss, may KR ka rin doon di ba? Doon sa yun, yung KR na nasa bahay. Ito bagong kuha ni Boss Rick. Yung sa restoration nito boss, simula pag pick up mo, may mga target date ka ba kung kailan mo sa i-out ganyan? Target ko dito mga next year na. Next year na? Oo, next year. Para hindi naman masyadong rush. Inuunti-unti ko naman. Nakakuha na rin tayo ng ibang parts. Marami kasi tayo, maraming supplier naman dito sa atin. Yan, si Team Bicol, yung magkapatid na relatibo, si Boss Henry Padilla, yan, kilala naman natin yan. Tapos si 40-40 lang, John Paular, si Banayad, yan. Kinukuhanan. May mga nakukuha ng piyesa. Marami nang makukuha ng piyesa ng Kia. Ano mapapayo mo sa mga gustong mag-AR80? Sa akin, sa mga tropang AR80, yung mga bago. Kung hindi mo laro, huwag mong pasukin. Kasi talagang mahirap, lalo na sa piyesa. Sa rad pa lang, aray ka na. Pag yung tipong pag sinuksak mo yung kamay mo sa bulsa mo, abot mo yung talampakan mo. Ganon kamahal ang piyesa. Pero sa mga tropang AR80, talagang AR80 lovers, yan. Mga alam na yung mga pwedeng i-convert, pero halos napapalawas pa rin nila na stock. Yung mga stock puno. Pero mga halimaw tumakbo. Ay, mga ganon. Yun yung mga veterano. Alam nila yung mga kung paano gagawin. Tsaka kung hindi mo kasi talaga si AR80, kumbaga nagustuhan mo lang kasi sabi nila maganda yan tayo, big bike na maliit, yan. Tapos pag hindi mo na alam kung ano yung gagawin, benta. Nagsayang ka lang ng pera. Sayang yun. Sayang. Nag-junk lang. Tapos boss, mga shoutout mo? Shoutout syempre. Yung Team Manyaki. Will you please repeat it? Si Hogin. Yan, si Paring Dandoy. Si Paring Arlan daw. Umalik ka na. Sabi ni Paring Turo. Yan. Si Paring Upsteel, Jason. Yan. Paring Ali. Tama na yung isda. Magmotor na tayo. Ching Beltran, tayo. Yung manok ni Erpat na antay na. Panjawi. Team Bicol. Team Bulacan. Team Pagong. Si Kano. Pre.
gabayan mo na lang kami na Timea Racing. Salamat sa lahat ng mga nagturo sa akin, sa mga nauna. Kuya Onel, Team Payad Brothers, Paring Ninyo, pag ito, ang mga nauna sa akin, mga nagturo, mga nalalaman ko ngayon, laging nasa ilalim nyo lang ako. Yung mga baguhan, alamin nyo lang kung sino yung tamang magtuturo sa inyo, kasi maraming bogus yan tulad namin. Pero laruin nyo lang para masaya. Alright. Boss, thank you marami. Pang. Salamat sa lahat.